Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Sagutin lang natin itong tanong. Sabi rito, Boss JDB, anong masasabi mo doon sa pag-amba? Yung gano'n ni Duterte kay Senator De Lima. Respeto pa ba yon sa mga kababaihan? Malot naman eh. Ambaan na lang ng suntok yung babae, respeto pa ba yon? 'Di ba? Yun ho ay pambabastos na. 'Di ba? Kawalan na ho ng galang yan sa mga kababaihan. O, sa harap po, in public, 'di ba? Public television. Makikita nila no sa internet, makikita nila babae matanda katulad niya. Ambaan niya ng ganun, 'di ba? So anong pinakikita po nito? Pinakikita lang gaano siya kabayolente. Hindi ho kaya ganun din siya sa kanyang mga asawa, 'di ba? Siya nakante, bibirahin niya ng suntok. Baka yun yung bang kinukwento niya, nagalit siya sa mga lalaki, sa mga pulis na pinagugulpi niyang araw, na nananakit ng mga asawa. Hindi kaya ganun siya? Hindi kaya sarili niya yung kinukwento niya? 'Di ba? Ngayon, ito yung masasabi ko lang diyan. Sabi niya, ano masasabi ko? Well, masasabi ko ron, isa hong malaking kabastusan yan. Isa hong malaking karuwagan, kumbaga. 'Di ba? Na ambaan niya ng gano'n ng isang matandang babae. Kahit na sabihin natin kalaban niya, ito katabi niya, kahit sabihin pang ito ay tawag dito, naiinis siya o biro niya lang yun. Dapat kapag ka ikaw ay isang naging halal ng bayan, nire-respeto at minamahal ka ng maraming tao, dapat konting pino ng pag-uugali. Okay lang yung maging komedyante, pero huwag naman pong maging adelantado. 'Di ba? Protektahan din ang sariling imahe kasi maraming kabataan na titingin sa iyo. Oh, marinig eh, botang ina, patayin ko pa yung mga mga hayop na punggol na yan. 'Di ba? Ito naman ang reaksyon ni Leila de Lima. Okay. Actually, hindi ko po yun nakita. Hindi niya nakita yun kasi nakaganon siya eh. Nakaganon siya. 'Di ba? Nakaganon siya noon eh. Tapos si Duterte. Maganon eh. Kasi sumasagot ako noon, di ba? Hindi ko Hindi. nakita. Until may 2 o 3 sa akin nag-message. Nakita mo ba yun? Na para kang, gano'n. So, and then, meron pang isa na nagpadala ng video mismo. So that was so unbecoming, that was offensive. Kasi talaga namang wala siyang any sense of decency. Ang tawag dyan, bankruptcy, indecency. Na wala naman akong ginagawa sa kanya. Tapos gano'n ang reaction niya. At isa pa pong tawag dyan, kaduwagan. Isa siyang duwag. Yun, pareho pala kami, kaduwagan at isa siyang duwag. Ito yon yung sinasabi niya ni Leila de Lima. Yan, di ba? Oh. Kasi katatapos lang ni de Lima magsalita niyan eh. Tapos doon nga, kami sa baba, nagtatawanan kami. Oh. Tapos, actually nakatingin ako dun sa mga magagandang nasa harapan ko niyan sa lamesa na mga taga-Congress. Tapos nagulat na lang ako yung reaction ni Leitera na tsaka yung mga tao biglang nagtawanan. Yun nga, pagtingin ko, wala na, nakababa na yung kamay ni Duterte. Tapos si Leila de Lima nakaganyan. Ganyan yung ayos. Tinanong ko kung ano nangyari. Sabi niya, hindi kasi yung kamay ni Duterte, inambaan niya ng ganun, nasuntok si de Lima. Ay, kako ganun. Grabe naman ang kabastusan yan. Kahit na ikaw ay pabiro. Well, in his facial expression ganito, I can say na medyo biro ito eh. O biro talaga niya ito. Yung ganyan style. Gawain ng ano yan eh, mga Bisaya. Bigyan sa inyo, Bisaya nanay ko eh. May mga gesture na ganyan kapag yung parang icky feeling, parang hindi comfortable feeling or feeling uncomfortable, nakikengkoy sila. Yun, kaya nagkakaroon sila ng mga ganyang klase ng mga expression. Pero sabi ko nga po kanina, konting pino. 'Di ba? Konting pino. Meron pa siyang ganyang kengkoy expression. Mahilig yun ng nandadakma ng puday. 'Di ba? Nung katulong nila, nung kasambahay. Yan, gawain ng mga Bisaya yan pagka nagbibiro. 'Di ba? Ganun sila kapag biniro o nakikengkoy, yung ganun. Nanggigil, yung ganun. Kapag naiinis na, yan. 'Di ba? May mga ganun sila eh. Pero kay yung ganito, hindi po
Hindi, tama naman po, kay Duterte lang kayo. Wag ho kayong bibitiw, kokonti na nga lang eh, ang supporter niya eh. Kaya wag nyo na hong iwanan, ako po'y nakikiusap sa inyo. Okay? Mahalin nyo na lamang po ang Pilipinas. At ipagdasal nyo na lamang ang kinabukasan ng bayan. Pero wag nyong iiwan si Duterte. Okay? Wag, nakikiusap ako sa inyo. Konti na lang kayo eh. Hindi siguro biro yun, sir. Pwede rin naman, pero sa akin kasi tingin ko biro eh. Ang hindi biro, yung kay Trillanes. Kasi bakit ko sinasabing yung kay Leila de Lima mukhang biro kasi walang something na makakapag-trigger kay Duterte doon sa mga sinabi ni de Lima. Naalala ninyo one time nung SONA ni Duterte at matinding akusasyon na binabanatan siya dahil iniimbestigahan siya nito nila de Lima. 'Di ba nakita niya si de Lima doon sa hallway, doon sa bago siya umakyat sa podium nung SONA? Anong ginawa niya? Bumalik siya pakengkoy. 'Di ba? Tapos kinamayan si de Lima. Sabay pag niya, gumanon siya. No, may ganun kasi silang mga mga behavior. 'Di ba? Pero yung kay Trillanes, talaga pong yun, naniniwala akong totoo ang akusasyon ni Trillanes. Kaya siya na-trigger. At hindi siya makatulog, kaya kakasuhan niya si Trillanes. No? Kasi kung wala naman talagang problema, di ba? Kung mali naman talaga yung kay Trillanes, pumirma na ng bank secrecy secrecy waiver yan.